Isang mainit na pagbati po sa inyong lahat, mga kapuso at kasama sa bawat kwentuhan. Muli, narito na naman ang inyong lingkod, handang maghatid ng isang salaysay na susubok sa ating mga puso at magbibigay aral sa ating mga kaluluwa. Sabi nila, ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa panlabas na anyo, kundi sa tibay ng pusong puno ng pangarap. Kahit pa ito'y sinusubok ng pinakamalupit na dagok ng tadhana, ngayong araw, samahan ninyo akong pakinggan ang kwento ni Hiraya, isang ina, isang babaeng nangangarap, at ang kanyang laban para sa dignidad sa isang mundong mapanghusga. Isang maputing guwantes ang marahang bumagsak sa kumikinang na sahig na marmol. Para itong isang puting dahon na nalaglag sa isang tahimik na lawa. Ngunit para kay Hiraya de la Cuesta, ang tunog ng pagbagsak nito ay kasing lakas ng isang kulog sa kanyang pandinig. Namilog ang kanyang mga mata. Mula sa kanyang pagkakaluhod, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin sa babaeng may-ari ng guwantes. Nakatayo si Rosalinda Vargas, ang head housekeeper ng Hacienda Esperanza, na may ngiting tila ba napakatamis, ngunit ang mga matay kasing lamig ng yelo. Hiraya, iha, sabi ni Rosalinda sa malumanay, ngunit may diing boses. Mukhang may nakaligtaan kang isang maliit na butil ng alikabok. Itinuro nito ang halos hindi makitang dumi na kumapit sa puting guwantes. Naramdaman ni Hiraya ang panlalamig ng kanyang mga kamay habang pinipiga ang hawak niyang basahan. Kanina pa niya pinapakintab ang sahig ng entrada. Bawat sulok, bawat siwang, siniguro niyang walang bahid ng anumang dumi. Ngunit para kay Rosalinda, palaging may kulang, palaging may mali. Pasensya na po, Ma'am Rosa. Mahinang sagot ni Hiraya at muling ipinahid ang basahan sa lugar kung saan bumagsak ang guwantes. Siguraduhin mong mas malinis pa sa konsensya mo, Hiraya. Dagdag pa ni Rosalinda bago tumalikod. Ang tunog ng kanyang mga takong ay tila martilyong pumupukpok sa bawat tibok ng puso ni Hiraya. Naiwan si Hiraya na mag-isa, nakaluhod sa malamig na sahig. Napapikit siya ng mariin. Hindi ang pagod o ang panlalait ang tunay na nagpapabigat sa kanyang dibdib. Ito ay ang alaala ng kanyang anak, ang kanyang panganay, si Lino. Kaninang umaga bago siya umalis, naramdaman na niya ang init sa noo nito. Ina, masakit po ang ulo ko, sabi ng bata sa mahinang boses. Hinalikan niya ito at sinilo sa noo. Ipinangakong uuwi siya ng maaga. Ngunit paano siya uuwi ng maaga kung sa bawat galaw niya ay tila may nag-aabang na pagkakamali? Nang makahanap ng pagkakataon, dahan-dahan siyang tumayo at sumilip sa pasilyo. Nang makitang walang tao, mabilis siyang nagtago sa likod ng isang malaking haligi at kinuha ang kanyang mumurahing cellphone mula sa bulsa ng kanyang uniforme. Nanginginig ang mga daliri niyang pinindot ang numero ng kanyang kapitbahay, si Aling Nita. Aling Nita, pasensya na sa abala, pabulong niyang sabi nang sumagot ang kabilang linya. Kamusta po ang mga bata? Narinig niya ang pagbuntong hininga sa kabilang linya. Hiraya, mabuti tumawag ka. Si Nilo ay ayos lang, pero si Lino lalong umiinit. Kanina pa ayaw kumain. 1,000 karayom ang tila tumusok sa puso ni Hiraya. Naku, pinainom niyo po ba ng gamot? Oo, pero tila hindi tumatalab. Kailangan na sigurong madala sa doktor, anak. Sige po, Aling Nita. Salamat po. Gagawa po ako ng paraan, sabi ni Hiraya. Pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Pagkatapos ng tawag, sumandal siya sa haligi at napahawak sa kanyang dibdib. Kailangan niyang umuwi. Kailangan siya ng kanyang anak. Nilakasan niya ang kanyang loob. Tinungo niya ang kusina kung saan alam niyang nandoon si Rosalinda. Nag-i-inspeksyon ng mga bagong dating na supply. Nakita niya itong nakatayo. May hawak na listahan at tila hari na nagbibigay ng utos sa mga katulong. Ma'am Rosa, tawag ni Hiraya.
Boses niya'y bahagyang nanginginig. Lumingon si Rosalinda. Tinaasan siya ng kilay. Ano na naman? May nakaligtaan ka na namang alikabok? Hindi po. Manghihingi po sana ako ng pahintulot. Kung pwede po sanang umuwi ako ng mas maaga ngayon. Masama po kasi ang pakiramdam ng anak ko, ma'am. Nilalagnat po ng mataas. Ang inaasahan niyang kahit katiting na pag-unawa ay hindi dumating. Sa halip, isang mapanuyang tawa ang pinakawalan ni Rosalinda. Anak mo? Hiraya, lahat tayo dito ay may mga problema sa buhay. Pero hindi natin dinadala ang mga problemang yon dito sa trabaho. Sabi nito, itinuon muli ang pansin sa listahan. Maraming dapat gawin. Kung lahat ay uuwi ng maaga, dahil lang sa lagnat ng anak, sino ang magtatrabaho dito sa Hacienda Esperanza? Pero ma'am, kailangan po talaga ako. Tapos na ang usapan. Putol ni Rosalinda sa kanya. Ang boses ay matigas na. Kung hindi mo kaya ang trabaho, maraming iba dyan na nag-aabang na pumalit sa'yo. Tandaan mo, Hiraya. Isang salita ko lang kay Senyorito Kael. Kinabukasan ay pulot ka na sa kangkungan. Bawat salita ay parang sampal. Napayuko si Hiraya. Kinagat ang kanyang labi upang pigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Natalo na siya. Ngunit hindi pa tapos si Rosalinda. Tila may naisip itong mas magandang ideya para pahirapan siya. Pero dahil mabait ako, sabi ni Rosalinda, may sarkasmo sa bawat pantig. Bibigyan kita ng pagkakataon. May isang huling gawain para sa'yo. Linisin mo ang lumang bodega sa likod bahay. Kapag natapos mo yon ng maayos, pwede ka nang umuwi. Isang malamig na kaba ang gumapang sa buong katawan ni Hiraya. Ang lumang bodega, isang lugar na malaki, maalikabok, at halos isang dekada nang hindi nagagalaw. Aabutin siya ng hating gabi bago matapos iyon. Ma'am, wala nang lumabas na salita sa kanyang bibig. Ngumiti si Rosalinda, isang ngiti ng tagumpay. Iyon lang. Pili ka, Hiraya. Ang bodega o ang pintuan palabas ng hasyenda na ito nang tuluyan. Tumalikod na si Rosalinda at iniwan si Hiraya na nakatayo roon, wasak at walang pagpipilian. Ang pag-aalala para kay Lino ay tila isang apoy na tumutupok sa kanyang puso. Hindi niya pwedeng iwan ang kanyang anak, pero hindi rin niya pwedeng mawalan ng trabaho. Ito lang ang bumubuhay sa kanila. Habang naglalakad siya papunta sa bodega, tila ba ang bawat hakbang ay may bigat na 1 tonelada. Huminto siya sa isang madilim na pasilyo at sumandal sa pader. Napasabunot siya sa kanyang buhok, ang isip ay gulong-gulo. Ano ang gagawin niya? Pagod, takot, pag-aalala. Lahat ay naghahalo-halo sa loob niya. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, isang imahe ang lumitaw sa kanyang isip. Ang mukha ng kanyang 2 anak, ang mga ngiti nila, ang mga yakap nila. Sila ang kanyang lakas, sila ang kanyang buhay. At sa sandaling iyon, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isip. Isang desisyon na mapanganib, isang desisyon na maaaring ikasira ng lahat. Ngunit ito ang desisyon ng isang ina na wala ng ibang maisip na paraan. Huminga siya ng malalim, pinunasan ang kanyang mga luha at tumayo ng tuwid. Isang bagong determinasyon ang pumuno sa kanyang mga mata. Babalik siya sa Baryo San Sinag. Kukunin niya sina Lino at Nilo. Dadalhin niya sila rito sa Hacienda Esperanza. Itatago niya sila. Ang kadiliman ay tila isang malagkit na kumot na bumalot kay Hiraya habang tinatahak niya ang pamilyar. Ngunit ngayon ay nakakatakot na daan pabalik sa Hacienda Esperanza. Sa kanyang likuran, buhat-buhat niya si Lino na mahigpit ang yakap, habang si Nilo naman ay nakakapit ng mahigpit sa kanyang kamay. Bawat kaluskos ng mga dahon, bawat huni ng kuliglig ay nagpapatindig ng kanyang balahibo.
Para siyang isang magnanakaw na pumapasok sa sarili niyang pinagtatrabahuhan. Maingat niyang binuksan ang maliit na pinto sa likod na bahagi ng malawak na hardin, ang pintong para lamang sa mga katulong. Nagpapasalamat siya sa Diyos na walang gwardiyang nagbabantay sa area na yon sa gabi. Dinala niya ang kanyang mga anak patungo sa lumang bodega. Isang lugar na malayo sa pangunahing bahay, isang lugar na alam niyang bihirang puntahan ni Numan. Ang amoy ng alikabok at lumot ay sumalubong sa kanila. Sa loob ng bodega, sa pinakasulok, may isang maliit at luma ng banyo. Doon niya sila dinala. Dito muna tayo mga anak, pabulong niyang sabi. Ang boses ay puno ng pag-iingat. Maingat niyang inihiga si Lino sa ibabaw ng kanyang lumang jacket na isinapin niya sa malamig na sementadong sahig. Si Nilo ay agad na yumakap sa kanyang kapatid. Ina, malamig po, mahinang daing ni Nilo. Hinaplos ni Hiraya ang buhok ng kanyang mga anak. Ang puso niya ay dinudurog sa pagkakita sa kanilang kalagayan. Ang dapat sana'y nasa komportableng higaan, ngayon ay nasa sahig ng isang maruming banyo. Pasensya na anak, sandali lang ito. Tatapusin lang ni Ina ang trabaho. Pagkatapos ay uwi na tayo. Hinalikan niya sila sa noo. Pareho silang nag-aapoy sa lagnat. Sa liwanag na nagmumula sa siwang ng pinto, nakita niya ang pamumutla ng kanilang mga mukha. Kailangan niyang magmadali. Kailangan niyang matapos ang pinapagawa ni Rosalinda. Iniwan niya ang pinto na bahagyang nakaawang para makapasok ang hangin at sinimulan na niyang linisin ang makapal na alikabok at mga sapot ng gagamba sa bodega. Bawat walis niya, bawat punas, ay may kasamang dasal na sana'y maging ayos lang ang kanyang mga anak. Ngunit ang hindi niya alam, may isang pares ng matang kanina pa nagmamasid mula sa dilim. Nakita ni Rosalinda ang pagpuslit ni Hiraya pabalik kasama ang mga anak nito. Hindi siya nagsalita. Naghintay lang siya ng tamang pagkakataon. At ngayon, ito na yon. Ang perpektong pagkakataon para tuluyan ng masira si Hiraya. Habang si Hiraya ay abala sa kabilang dulo ng bodega, dahan-dahang lumapit si Rosalinda sa pinto ng banyo. Ngumisi siya nang makita ang dalawang batang magkayakap sa loob. Walang anumang ingay, marahan niyang isinara ang pinto. At pagkatapos, isang matigas na click. Ang tunog ng pagpihit ng trangka mula sa labas. Napatigil si Hiraya sa kanyang ginagawa. Narinig niya iyon. Isang tunog na pamilyar, isang tunog na nagpataas ng lahat ng buhok sa kanyang batok. Binitawan niya ang walis at dahan-dahang lumingon. Ang pinto ng banyo, nakasara. Isang nakakakilabot na takot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Mabilis siyang tumakbo palapit. Sinubukan niyang pihitin ang doorknob. Nakalock. Hindi maaari. Bulong niya sa sarili. Baka hangin lang. Sinubukan niya ulit. Walang nangyari. Nilo? Lino? Mga anak, naririnig niyo ba si Ina? Isang mahinang ungol lang mula kay Lino ang kanyang narinig. Doon na nagsimulang mag-init ang kanyang ulo. Sino yan? Buksan niyo ang pinto. Sigaw niya siya. Walang sumagot. Tanging ang alingaungaw ng sarili niyang boses ang bumalik sa kanya. Rosalinda, alam kong ikaw yan. Hayop ka. Buksan mo to. Kinakalampag niya ang pinto ng buong lakas. Ang kanyang mga kamao ay halos manhid na sa sakit. Sinipa niya ito ngunit ang lumang kahoy na pinto ay matibay pa rin. Parang awa mo na. May sakit ang mga anak ko. Hindi sila pwedeng makulong dyan. Narinig niya ang mahinang pag-iyak ni Nilo sa loob. Ina, natatakot po ako. Huwag kang matakot anak. Nandito lang si Ina. Bubuksan ko to. Ngunit alam niyang nagsisinungaling siya. Ang pinto ay nakatrangka mula sa labas. Walang sino man sa hasyenda ang makakarinig sa kanya mula rito. Binitag sila.
Binitag sila ni Rosalinda para mamatay. Ang galit ay napalitan ng purong desperasyon. Napasandal siya sa pinto. Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Sumigaw siya. Isang sigaw na puno ng sakit, ng galit, ng pagmamakaawa. Isang sigaw ng isang inang wala nang magawa. Lumipas ang mga minuto na tila mga oras. Sa loob, lalong lumalala ang ubo ni Lino. Ang kanyang paghinga ay tila hirap na hirap. Ina, si Kuya, nanginginig siya. Narinig niyang sabi ni Nilo. Ang boses ay basag sa pag-iyak. Napapikit si Hiraya. Ang pinakamasama niyang kinatatakutan. Alam niya kung anong ibig sabihin yon. Sa huling pagkakataon, tinipon niya ang lahat ng natitira niyang lakas. Bumagsak siya sa sahig at sinilip ang siwang sa ilalim ng pinto. Mga anak, yakapin niyo lang ang isa't isa. Kakanta si Ina, ha? Sa kabila ng panginginig ng kanyang boses at sa luhang walang tigil sa pag-agos sa kanyang mga pisngi, sinimulan niyang kantahin ang oyayi na lagi niyang kinakanta para sa kanila. Tulog na, bunso. Ang inay narito. Laging sa piling mo. Ang kanyang boses ay pumipiyok. Ang bawat salita ay tila isang tinik sa kanyang lalamunan. Niyakap niya ang sarili. Iniisip na ang mga anak niya, ang kanyang kayakap. Ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ay tila isang malaking bato na dumadagan sa kanyang dibdib, unti-unting umuubos sa kanyang hininga. Sa loob, narinig niya ang isang tunog na halos ikamatay niya. Ang tunog ng mga ngiping nagkikiskisan. Nangingisay na si Lino. Lino, anak ko! Sigaw niya ang kanyang boses ay tuluyan ng nabasag. Ang kanyang paningin ay nagsimulang manlabo. Ang pagod sa buong araw, ang gutom, ang matinding stress at pag-aalala. Lahat ay bumagsak sa kanya ng sabay-sabay. Ang kadiliman sa paligid ay tila gumagapang. Nilalamon siya. Ang huling naramdaman niya ay ang lamig ng sementadong sahig sa kanyang pisngi. At bago siya tuluyang mawalan ng malay, sa gitna ng katahimikan, may narinig siyang mga yabag. Papalapit, papalapit sa nakakandadong pinto. Kakalapag lang ng private jet ni Kael Monteverde mula sa isang magulong business trip sa Singapore. 11:00 na ng gabi at bumubuhos ang malakas na ulan na tila nakikisabay sa pagod at inis na nararamdaman niya. Ang gusto lang niya ay isang mainit na shower at ang tahimik na pag-iisa sa kanyang opisina. Para sa kanya, ang Hacienda Esperanza ay hindi isang tahanan, kundi isang base, isang lugar na dapat ay perpektong tumatakbo, maayos, at higit sa lahat, walang drama. May problema ba habang wala ako, Roman? Tanong niya sa kanyang pinagkakatiwalaang head of security na sumalubong sa kanya sa entrada. Wala naman po, senyorito. Tahimik po ang lahat, sagot ni Roman. Ngunit habang naglalakad sila sa pasilyo patungo sa kanyang kwarto, may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin. Ang ilaw sa lumang bodega sa likod bahay. Bukas. Kumunot ang noo ni Kael. Bakit may ilaw doon? Utos ko na huwag nang gamitin ang bodegang yan. Hindi ko po alam, senyorito. Iimbestigahan ko po, sabi ni Roman. Huwag na. Ako na. Sagot ni Kael. Ang kanyang boses ay may bahid ng iritasyon. Isang maliit na bagay na wala sa lugar ay sapat na para sirain ang kanyang gabi. Lumihis siya ng daan at tinungo ang bodega. Si Roman ay mabilis na sumunod sa likod niya. Hawak ang isang malaking payong. Habang papalapit, may narinig silang mahinang tunog. Isang paghikbi? O baka isang pagkalampag? Nang marating nila ang bodega, ang nakita niya sa loob ay lalong nagpakunot ng kanyang noo. Si Hiraya, ang bago nilang katulong, ay nakahandusay sa sahig sa tapat ng pinto ng lumang banyo, tila walang malay. Anong ginagawa niya dyan? Malamig na tanong ni Kael. Ngunit bago pa makasagot si Roman, isang mahinang iyak ang narinig nila mula sa loob ng banyo.
Iyak ng isang bata. Doon nagbago ang lahat. Ang inis sa mga mata ni Kael ay napalitan ng alarma. Mabilis siyang lumapit sa pinto at sinubukang buksan. Nakalock. Nakatrangka mula sa labas. "Sirain na yan!" Utos niya kay Roman. Ang kanyang boses ay biglang naging matigas at puno ng awtoridad. "Ngayon na." Hindi na nagtanong si Roman. Ginamit niya ang kanyang balikat para sipain ng buong lakas ang pinto. Sa ikatlong pagsubok, bumigay ang lumang kahoy. Bumagsak ang pinto sa loob. Ang bumungad sa kanila ay isang eksenang hinding-hindi malilimutan ni Kael. Dalawang maliliit na bata, magkayakap sa sahig. Ang isa ay umiiyak habang niyugyog ang kanyang kapatid. At ang kapatid nito, nanginginig, namumutla, at ang mga mata ay nakapikit. Sa isang iglap, nawala ang pagod ni Kael. Nawala ang lahat ng iniisip niya tungkol sa negosyo. Pumasok siya sa loob. "Tumawag kayo ng ambulansya! Bilis!" Sigaw niya sa mga gwardiyang nagsisimula ng magdatingan. Lumuhod siya sa tabi ng mga bata. Hinawakan niya ang noo ng batang nanginginig. Nag-aapoy. Para siyang humawak ng baga. Walang pag-aalinlangan, maingat niyang binuhat ang bata. Sa kanyang mga braso, naramdaman niya kung gaano ito kagaan, gaano ito karupok. Isang kakaibang damdamin ang gumapang sa puso ni Kael. Isang damdamin na matagal na niyang ibinaon at kinalimutan. Hindi ito awa. Ito ay isang bagay na mas malalim. Isang bagay na halos nagpabigat sa kanyang paghinga. Habang papalabas sila ng bodega, si Nilo ay buhat na rin ni Roman. Isang figura ang humahangos na sumalubong sa kanila. Basa ng ulan at may daladalang payong. Si Rosalinda. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng perpektong pagkagulat at pag-aalala. "Senyorito Kael, anong nangyari?" "Diyos ko, ang mga bata." Sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Tinitigan siya ni Kael. Ang kanyang mga mata ay malamig at mapanuri. "Ikaw ang dapat kong tanungin yan, Rosalinda. Bakit sila narito? Bakit nakalak ang pinto mula sa labas?" Mabilis na tumulo ang mga luha sa mata ni Rosalinda. Isang eksenang sanay na niyang gawin. "Hindi ko po alam, senyorito. Pinagsabihan ko po si Hiraya na bawal magdala ng tagalabas dito. Sinabi ko po sa kanya na umuwi na dahil may sakit daw ang anak. Pero nagpumilit po siyang tapusin ang paglilinis sa bodega. Siguro po ay itinago niya sila dyan at aksidenteng naisara ang pinto. Naku, napakawalang responsibilidad na ina." Ang kwento ay perpekto. Ang mga luha ay kapani-paniwala. Ngunit para sa isang taong tulad ni Kael na sanay sa mga ahas sa mundo ng korporasyon, may isang bagay na hindi tama. Isang pinto na may trangka sa labas ay hindi aksidenteng nagsasara. Ngunit wala siyang panahon para doon. Ang mahalaga ay ang mga bata. Dumating ang ambulansya. Maingat na isinakay ang dalawang bata. Si Hiraya, na nagkamalay na, ngunit litong-lito pa rin, ay inalalayan din papasok. Ang una niyang hinanap ay ang kanyang mga anak. At nang makita niya ang kalagayan nila, isang panibagong agos ng luha ang bumuhos mula sa kanyang mga mata. Sumunod si Kael sa kanyang sariling sasakyan. Habang nasa biyahe, pinanood niya ang ambulansya sa unahan. Ang isip niya ay isang magulong larangan ng digmaan. Sa isang banda, nakikita niya ang desperasyon sa mga mata ng isang ina. Sa kabilang banda, naririnig niya ang mga salita ni Rosalinda na umaalingaw-ngaw kasama ng mga alaala ng isang masakit na nakaraan. Isang nakaraan kung saan ang kahinaan at pagiging biktima ay ginamit na sandata para lokohin siya. Pagdating sa ospital, mabilis na inasikaso ng mga doktor ang mga bata. Si Hiraya ay binigyan ng pangunang lunas at pinaupo sa isang silya sa labas ng emergency room. Doon siya nakita ni Kael. Nakayuko, ang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Mukhang maliit at talunan sa ilalim ng matinding liwanag ng ospital.
Pinanood niya ito mula sa malayo. Pinag-aralan niya ang bawat galaw. Ang bawat hibla ng pagiging negosyante sa kanyang katawan ay nagsisigaw na mag-ingat, huwag magtiwala. Nang sa wakas ay tumigil ito sa pag-iyak at itinaas ang kanyang tingin, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Lumapit si Kael, ang kanyang mga yapak ay mabibigat at walang emosyon. Tumayo siya sa harapan ni Hiraya. Huminga ng malalim si Hiraya, tila naghahanda para sa isang pasasalamat o isang salita ng pag-unawa. Ngunit ang lumabas sa bibig ni Kael ay hindi iyon. Ang lumabas ay ang tanong na kanina pa nabubuo sa kanyang malamig at mapagdudang isipan. Isang tanong na tila sampal sa mukha ng babaeng kaharap niya. Binalak mo ba to? Ang tanong ay binitiwan sa hangin, malamig at matalim na parang patalim. Binalak mo ba to? Para kay Hiraya, ang mga salitang iyon ay mas masakit pa kaysa sa lahat ng panlalait na natanggap niya mula kay Rosalinda. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, pagkatapos makita ang kanyang mga anak na halos mawalan ng hininga, ito ang unang bagay na inisip ng lalaking tumulong sa kanila. Ang kirot ay mabilis na napalitan ng isang bagay na mas matibay, ang dignidad ng isang ina. Itinaas niya ang kanyang mukha at sa unang pagkakataon, tinitigan niya si Kael Monteverde ng diretso sa mga mata. Wala nang bakas ng takot, tanging ang malinaw at hindi matitinag na katotohanan. Senyorito, simula niya, ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. Walang bahid ng panginginig. Wala pong ina sa tamang pag-iisip ang isususugal ang buhay ng kanyang mga anak para sa kahit anong halaga. Dinala ko po sila sa bodega dahil iyon na lang po ang tanging paraan na naisip ko para mabantayan sila habang tinatapos ang utos ni Ma'am Rosa. Ang pinto po ay isinara at may trangka po iyon sa labas. Hindi ko po alam kung paano nangyari, pero hindi ko po yun isasara sa sarili ko. Hindi niya direktang itinuro si Rosalinda. Alam niyang salita niya lang laban sa salita ng isang pinagkakatiwalaang katiwala. Ngunit ang simpleng paglalahad niya ng katotohanan ay may bigat na hindi matatawaran. Nakita ni Kael ang sinseridad sa mga mata nito. Walang pagkukunwari, walang pagpapaawa. Tanging ang pagod at ang nasaktang pride. Hindi siya humingi ng tawad. Hindi iyon ang kanyang ugali. Ngunit isang maliit na butil ng pagdududa ang itinanim sa kanyang isipan. Tumango siya ng dahan-dahan. Manatili kayo sa ospital hanggang sa masigurong magaling na ang mga bata. Ako na ang bahala sa lahat. Pagkasabi niyon, tumalikod siya at umalis. Iniwan si Hiraya na may magkahalong pasasalamat at sama ng loob. Nailigtas sila ng lalaking ito, ngunit kasabay niyon, hinusgahan din siya nito. Palsiyad o pambayangsa, uvi, Kael. Pagbalik sa Hacienda Esperanza, ang isip ni Kael ay hindi mapakali. Ang imahe ng dalawang batang may sakit at ang matatag na mga mata ni Hiraya ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Umupo siya sa kanyang malawak na opisina. Ang dilim sa labas ay tila salamin ng kanyang kalooban. Kinuha niya ang telepono. Roman, sabi niya nang sumagot ang kabilang linya. Gusto kong suriin mo ang lahat ng CCTV footage sa paligid ng bodega mula kaninang hapon hanggang sa oras na dumating tayo. Ipadala mo sa akin ang kopya sa lalong madaling panahon. Masusunod po, senyorito, sagot ni Roman. Ibinaba ni Kael ang telepono at ipinagsalikop ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng lamesa. May kung anong hindi tugma. Ang kwento ni Rosalinda ay masyadong malinis, masyadong perpekto, samantalang ang katahimikan ni Hiraya ay tila may mas malakas na sinasabi. Makalipas ang kalahating oras, tumunog muli ang kanyang telepono. Si Roman. Senyorito, may problema po. Anong problema? Mabilis na tanong ni Kael.
Ang kamera po na nakatutok mismo sa direksyon ng bodega. Sira po. Kaninang hapon pa po huminto ang recording. Isang unfortunate coincidence daw po, sabi ng tech team. Isang unfortunate coincidence. Napangisi si Kael ng mapait. Sa mundo niya, walang ganoong bagay. Ngayon, sigurado na siya. May nagtatakip, may nagsisinungaling. Ang tanong na lang ay sino at bakit? POV Hiraya. Kinaumagahan, isang doktor ang pumasok sa kwarto ng kanyang mga anak. Matapos suriin sina Lino at Nilo, ngumiti ito sa kanya. Stable na sila, misis. Malakas ang lagnat kagabi, pero bumababa na ngayon. Kailangan lang nila ng pahinga at tuloy-tuloy na gamutan. Pwede na silang lumabas mamayang hapon. Isang malaking bigat ang nabunot sa dibdib ni Hiraya. Napahagulgol siya sa pasasalamat. Niyakap niya ang kanyang dalawang anak na mahimbing na natutulog. Habang nag-aayos siya ng kanilang gamit, isang nurse ang pumasok. Mrs. De La Cuesta, may naghihintay po sa inyo sa labas. Utos po ni Mr. Monteverde na ihatid kayo pauwi. Ang pauwi pala ay hindi sa kanilang maliit na barong-barong sa baryo San Sinag. Isang itim na van ang naghatid sa kanila pabalik sa Hacienda Esperanza. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sa quarters ng mga katulong, kundi sa isang guest room sa loob mismo ng mansyon. Ang kwarto ay malawak, may malambot na kama at sariling banyo. Para itong isang paraiso kumpara sa kahit anong lugar na natulugan nila. Dito muna kayo habang nagpapagaling ang mga bata, sabi ng isang katulungi na nag-abot sa kanya ng malinis na damit. Utos po ni Senyorito. Nalilito si Hiraya. Bakit ginagawa ito ni Kael? Ito ba ay kabaitan? O isang paraan para bantayan siya? Hindi nagtagal. Nakuha niya ang sagot. Habang pinapakain niya ang kanyang mga anak, isang katok ang narinig niya sa pinto. Bumukas ito at pumasok si Rosalinda. May daladalang tray ng prutas at isang nangiting hindi abot sa kanyang mga mata. Kamusta na ang mga anghel mo, Hiraya? Tanong nito sa sobrang tamis na boses. Kawawa naman sila. Mabuti na lang at napakabait ng ating senyorito. Di ba? Kung iba yan, baka pinalayas ka na. Niyakap ni Hiraya ang kanyang mga anak. Salamat po sa pag-aalala, Ma'am Rosa. Lumapit si Rosalinda, ang kanyang namangiti ay napalitan ng isang mapanuyang namangisi nang masigurong sarado ang pinto. Huwag kang magkakamali, Hiraya. Awa lang yan. Alam mo, ang awa parang ulan lang. Panandalian. Kapag tumila na, ang matitira na lang ay ang putik na katulad mo. Pabulong niyang sabi. Isa kang linta. Isang parasito na kumakapit sa kabaitan ng amo mo. Pero lahat ng linta, natatanggal din. Tumayo si Hiraya. Inilagay ang sarili sa pagitan ni Rosalinda at ng kanyang mga anak. Hindi po ako natatakot sa inyo. Mahina, ngunit matatag niyang sagot. Tumawa si Rosalinda. Dapat lang, dahil hindi ako ang dapat mong katakutan, kundi ang araw na malaman ni Senyorito Kael ang tunay mong kulay. Pagkasabi niyon, tumalikod ito at lumabas ng kwarto. Iniwan ang isang nakakalasong katahimikan. Kailan naglalakad si Kael sa pasilyo nang marinig niya ang isang boses mula sa nakabukas na pinto ng beranda. Boses ni Hiraya. Nakikipag-usap ito sa telepono, nakatalikod sa kanya. Hindi po, Mang Rody. Huwag po ninyong kunin ang metro ng kuryente. Nakikiusap po ako. Sabi ni Hiraya, ang boses ay puno ng pakiusap, ngunit may dignidad. Opo. Alam ko pong 3 buwan na akong huli sa bayad, pero magkakaroon na po ako. Nagkaproblema lang po. Bigyan niyo lang po ako ng 1 linggo pa. 1 linggo lang po. Pangako, babayaran ko po lahat. Kasama ang interes. Opo, salamat po. Ibinaba nito ang telepono at napabuntong hininga.
Napasandal ito sa rehas at sa liwanag ng papalubog na araw, nakita ni Kael ang pagod sa mukha nito. Ngunit kasabay ng pagod, nakita rin niya ang hindi masisirang determinasyon. Hindi ito ang kilos ng isang oportunista. Ang isang taong may masamang balak ay hindi mamomroblema sa bayarin sa kuryente. Ang isang manloloko ay hindi mangangako na magbabayad ng interes. Tumayo si Kael doon ng ilang sandali, nakatago sa anino. Ang mga butil ng pagdududa na itinanim sa kanyang isip ay nagsisimula ng tumubo. Ngunit ang mga ito ay hindi na laban kay Hiraya. Ang mga ito ay dahan-dahang gumagapang patungo kay Rosalinda. Naglakad siya palayo nang walang ingay. Tinungo niya ang intercom sa kanyang opisina na direktang konektado sa opisina ng head housekeeper. "Rosalinda!" sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat na hindi maikakaila. "Senyorito Kael, ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo?" Masayang sagot mula sa kabilang linya. "Pumunta ka sa opisina ko." Ngayon din. Makalipas ang ilang minuto, pumasok si Rosalinda na may ngiti sa labi. "Senyorito?" Hindi siya pinaupo ni Kael. Tinitigan lang niya ito ng diretso. "Dahil sa mga nangyari kamakailan, napagdesisyunan kong magsagawa ng isang routine check. Gusto kong ihanda mo ang lahat ng financial records, mga resibo, at listahan ng lahat ng supplier ng hasyenda sa nakalipas na 6 na buwan." Ang ngiti sa mukha ni Rosalinda ay dahan-dahang naglaho, na parang isang kandilang hinipan ng hangin. Napalitan ito ng isang bahagyang pamumutla na sinubukan niyang itago sa isang pilit na pagtango. Masusunod po, senyorito. Kailan po ninyo kailangan?" "Bukas. Unang oras sa umaga. Sa ibabaw ng lamesa ko. Lahat ng papel." Hindi na nakasagot si Rosalinda. Tumango na lang ito at mabilis na lumabas ng silid. At sa pagsara ng pinto, alam ni Kael na nahuli na niya ang kanyang daga. Kailangan na lang niya ng patibong. Dumaan ang 2 araw. Ang mga anak ni Hiraya ay unti-unti nang lumalakas. Si Lino ay hindi na nilalagnat at si Nilo ay nagsisimula ng maging makulit ulit. Nanatili sila sa guest room at kahit paano, nakahinga ng maluwag si Hiraya. Ngunit ang pakiramdam na siya ay isang bilanggo sa isang gintong hawla ay hindi maalis sa kanya. Upang hindi maging palamuti lang, ipinilit niya sa ibang mga kasambahay na bigyan siya ng gawain. Ayaw nilang pumayag noong una dahil sa utos ni Kael. Ngunit sa huli, dahil sa kanyang pagpupumilit, binigyan siya ng isang simpleng trabaho. Ang ayusin ang mga lumang papeles at resibo sa isang maliit na stockroom katabi ng opisina ni Kael. Para kay Hiraya, ang gawain ay isang biyaya. Ang pag-aayos ng mga numero at dokumento ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng normalidad. Ito ang kanyang mundo. Ang mundong ipinagkait sa kanya nang kinailangan niyang huminto sa pag-aaral ng accounting. Habang isa-isa niyang inaayos ang mga resibo sa loob ng isang kahon na may markang groceries and supplies, last 6 months, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang resibo mula sa isang supplier na hindi pamilyar sa kanya, ang Verdant Fields Agricultural Supply. Ang halaga, 300,000 piso para sa mga espesyal na organikong pataba. Kumunot ang noo niya. Alam niyang may sariling compost pit ang Hacienda Esperanza. Bakit sila bibili ng ganito kamahal na pataba? Ngunit hindi iyon ang pinakapelikulang bagay. Ang nakatawag talaga ng kanyang pansin ay ang pagkakatipan ng mga numero. Ang font ay bahagyang iba sa ibang mga resibo. At ang pirma ni Rosalinda sa ibaba, kahit halos perpekto, ay tila may kaunting-kaunting panginginig na hindi karaniwan sa isang taong sanay nang pumirma ng mga dokumento. Dahil sa kanyang natural na kuryosidad at sa kanyang sinanay na mata sa mga numero, sinimulan niyang halongkatin ang iba pang mga resibo. Nakakita pa siya ng 4 na resibo mula sa parehong supplier
Lahat ay may malalaking halaga at lahat ay para sa mga produktong tila hindi naman kailangan ng hasyenda. Kumuha siya ng isang maliit na papel at isang lapis mula sa kanyang bulsa. Sinimulan niyang itotal ang lahat ng kahinahinalang resibo. Pagkatapos, sinubukan niyang i-cross-reference ang mga petsa sa mga logbook ng delivery na nakita niya sa kabilang kahon. Walang tugma. Walang record ng anumang delivery mula sa Verdant Fields Agricultural Supply sa mga petsang nakasaad sa resibo. Napahawak si Hiraya sa kanyang bibig. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ito ay hindi isang simpleng pagkakamali. Ito ay isang sistematikong pandaraya. Bigla, ang lahat ng ginawang panlalait at pagpapahirap sa kanya ni Rosalinda ay nagkaroon ng bagong kahulugan. Hindi lang ito dahil sa simpleng inggit o galit. Natatakot si Rosalinda. Natatakot itong mabisto. At nakita nito sa kanya. Sa isang hamak na katulong na may pangarap maging accountant, ang isang banta. Napatingin siya sa pinto ng stockroom. Pagkatapos ay sa pinto ng opisina ni Kael sa kabilang panig ng pasilyo. Isang matinding debate ang nangyari sa kanyang isipan. Sasabihin ba niya? Paano kung hindi siya paniwalaan ni Kael? Paano kung isipin nitong gawa-gawa niya lang ito para makaganti kay Rosalinda? Masisira siya. Tuluyan na siyang itatapon palabas ng hasyenda at baka masampahan pa ng kaso. Ngunit paano kung manahimik siya? Hahayaan na lang ba niyang magpatuloy ang pagnanakaw? Hahayaan na lang ba niyang ang isang masamang tao ay magtagumpay? Ang kanyang konsensya ay hindi yun kaya. Ang kanyang pangarap na maging isang tapat na accountant ay tila isang tinig na bumubulong sa kanya na gawin ang tama. Gabi na nang makagawa siya ng desisyon. Tapos nang maghapunan si Nalino at Nilo at mahimbing nang natutulog, dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto. Sa pasilyo, nakasalubong niya si Kael na kalalabas lang mula sa opisina nito. May hawak na isang baso ng gatas. Nagulat ito nang makita siya. "Gising ka pa?" tanong ni Kael. Ang boses ay hindi na kasing lamig ng dati. "Para po sa mga bata," mahinang sagot ni Hiraya. Hindi masabi ang tunay niyang pakay. Nakita ni Kael ang hawak ni Hiraya. "Gatas? Dinalhan ko na sila kanina. Nagustuhan naman nila." Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Hiraya. Isang tunay na ngiti. "Salamat po, senyorito. Sa lahat po ng ginagawa ninyo para sa amin." Tumangulang si Kael. Tila hindi sanay sa pasasalamat. Sa sandaling iyon, nakita ni Hiraya ang isang sulyap ng lalaki sa likod ng malamig na maskara. Isang lalaking marahil ay marunong ding magmalasakit. Ang sandaling iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Nang bumalik si Kael sa kanyang opisina para kunin ang ilang naiwang papeles, alam ni Hiraya na ito na ang pagkakataon niya. Ito na o wala na. Mabilis ngunit maingat siyang bumalik sa stockroom. Hinanap niya ang maliit na papel kung saan niya isinulat ang kanyang mga kalkulasyon. Ito ang kanyang ebidensya. Ang tanging patunay na hindi siya nababaliw. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Huminga siya ng malalim. Mayroon siyang isang pagkakataon para gawin ito. Maingat niyang kinuha ang kahon na naglalaman ng mga resibo ng Verdant Fields Agricultural Supply. Dinala niya ito palabas at ipinatong sa isang maliit na mesa sa tapat mismo ng pinto ng opisina ni Kael. Isang lugar na imposibleng hindi nito makita bago ito umalis. Sa ibabaw ng kahon, maingat niyang inilagay ang kanyang maliit na papel. Ang kanyang sulat kamay ay maliit ngunit malinaw. Isinulat niya doon ang simpleng mensahe. "Senyorito, pakisuri po ang mga resibo mula sa Verdant Fields. May mali po sa mga numero at petsa. Sa ibaba ay ang listahan ng mga halaga na hindi tumutugma sa mga delivery logbook." Pagkatapos, walang lingon-likod, mabilis siyang bumalik sa kanyang silid. Isinara niya ang pinto, sumandal dito
at pinakiramdaman ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Nagawa na niya. Ipinasa na niya ang bola sa taong may kapangyarihang tapusin ang laro. Ngayon, ang natitira na lang ay maghintay at magdasal na tama ang kanyang naging desisyon. Ilang minuto ang lumipas, muling bumukas ang pinto ng opisina ni Kael Monteverde. Handa na siyang umakyat sa kanyang kwarto para magpahinga. Ngunit sa kanyang paglabas, natigilan siya. Isang kahon ng mga papeles ang nakalagay sa mesang dapat sana ay walang laman. At sa ibabaw nito, isang kapirasong papel na tila sulat kamay ng isang bata. Kumunot ang kanyang noo. Lumapit siya. Kinuha niya ang papel. Binasa niya ang mga salita. Binasa niya ang mga numero. Walang nagbago sa ekspresyon ng kanyang mukha. Walang bakas ng gulat. Walang bakas ng galit. Tila isa lamang siyang estatwang bato sa gitna ng tahimik na pasilyo. Matapos basahin, dahan-dahan niyang ibinaba ang papel. Ang kanyang mga mata ay hindi na nakatingin dito, kundi sa kahon ng mga resibo. At pagkatapos, itinaas niya ang kanyang tingin, diretso sa direksyon ng pasilyo kung saan naglaho si Hiraya. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig, blangko, at imposible basahin. Ngunit sa likod ng mga matang iyon, isang bagyo ang nagsisimula ng mabuo. Ang tanong ay hindi kung maniniwala ba siya. Ang tanong ay kung ano ang gagawin niya ngayon na ang kanyang hinala ay may pangalan na. Dinala ni Kael ang kahon ng mga resibo pabalik sa loob ng kanyang opisina. Isinara niya ang pinto. Ang marahang pag-click ng seradura ay tila isang hudyat na isinasara niya ang sarili mula sa buong mundo. Isa-isa niyang inilabas ang mga resibo ng Verdant Fields Agricultural Supply. Pagkatapos, kinuha niya ang maliit na papel na may sulat kamay ni Hiraya. Ang mga numero ay malinaw. Ang analysis ay simple ngunit lohikal. Ang konklusyon ay hindi maikakaila. Kinumpirma ng sulat ni Hiraya ang apoy na nag-aalab na sa loob niya. Ngunit sa halip na makaramdam ng content, isang pamilyar na lamig ang gumapang sa kanyang dibdib. Ang talino ni Hiraya. Ang kanyang tahimik na pagmamasid. Ang kanyang tapang na ilantad ang katotohanan. Lahat ng iyon ay nagpaalala sa kanya ng isang multo mula sa nakaraan. Napapikit si Kael at biglang bumalik ang lahat. Flashback, sequence, the sound shifts, becoming slightly muffled. The quiet hum of an air conditioner, the rustle of expensive paper. Nasa loob siya ng isang malamig na boardroom, 5 taon na ang nakalipas. Sa kanyang harapan, nakatambak ang mga financial statement. Sa kanyang tabi, ang kanyang nobya, si Isabela, maganda, matalino, at ang babaeng inakala niyang pakakasalan. Sa kabilang dulo ng lamesa, si Mr. Salcedo, ang pinagkakatiwalaan nilang chief accountant. Hindi ko maintindihan, sabi ng isang mas batang Kael. Ang boses ay puno ng pagkalito. Saan napunta ang 10 milyong pisong investment para sa Palawan Project? Nagkatinginan si Isabela at si Mr. Salcedo. Ngumiti si Isabela sa kanya. Isang namangiting na ngayon ay alam na niyang puno ng lason. Don't worry, mahal. It's just a clerical error. Mr. Salcedo will fix it, right? Ngunit nakita ni Kael ang kislap sa mga mata nila. Ang halos hindi makitang pag-aalangan. Iyon ang nag-udyok sa kanya na mag-imbestiga ng mas malalim. At natuklasan niya ang katotohanan. Ang 10 milyon ay hindi nawawala. Inilipat ito, dahan-dahan, sa maliliit na halaga, sa isang offshore account na pag-aari nilang dalawa. Ang Palawan Project, ang kanyang pinapangarap na proyekto, ay kanila na ring ninakaw at ibinenta sa isang kakompetensya. Ang babaeng minahal niya at ang lalaking pinagkatiwalaan niya sa kanyang pera ay sabay siyang sinaksak sa likod.
Ang sakit ng katrayduran ay mas matindi pa kaysa sa nawalang pera. Mula noon, ipinangako niya sa sarili niya. Hinding-hindi na siya muling magtitiwala ng basta-basta, lalo na sa isang taong nagpapakita ng talino sa likod ng isang maamong mukha. Flashback ends. The sounds return to normal. Napamulat si Kael. Ang kanyang panga ay mariing nakatikom. Si Hiraya. Matalino siya, walang duda. Ngunit ang talinong yon, ito ba ay isang armas na pwedeng gamitin laban sa kanya? Ang pag-aalala niya sa mga anak nito, ang kahinaan nito sa pera, lahat ay pwedeng maging motibo. Ang isang bahagi niya ay gustong maniwala sa sinseridad na nakita niya sa mga mata nito. Ngunit ang mas malaking bahagi, ang bahaging hinubog ng sakit, ay sumisigaw na mag-ingat. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial ng isang numero mula sa isang pribadong listahan. Sandoval, sagot ng isang professional na boses sa kabilang linya. Kael Monteverde here, sabi ni Kael. Ang boses ay direkta at walang emosyon. May trabaho ako para sa'yo. Ano po yun, sir? Mayroon akong head housekeeper. Pangalan niya ay Rosalinda Vargas. Gusto ko ng isang kumpletong background check. Pamilya, mga ari-arian, financial records, lahat. Gusto kong malaman kung saan napupunta ang bawat sentimo na lumalabas sa kanyang bank account. Maging disente ka. Ayokong malaman niyang iniimbestigahan siya. Masusunod po, Mr. Monteverde. Bibigyan ko kayo ng update sa loob ng 24 na oras. Ibinaba ni Kael ang telepono. Ang unang hakbang ay nagawa na. Ngayon, kailangan niyang panatilihin ang kanyang distansya, lalo na kay Hirab. Kinabukasan, nagkasalubong sila sa malawak na library ng mansyon. Nag-aayos si Hiraya ng mga libro sa isang estante. Si Kael naman ay pumasok para kumuha ng isang business journal. Nang makita siya ni Hiraya, bahagya itong yumuko. Senyorito, magandang umaga po. Hindi mapigilan ni Hiraya na umasa. Marahil ay babanggitin nito ang tungkol sa kanyang iniwang sulat. Marahil ay magpapasalamat ito. Huminto si Kael, ilang talampakan ng layo mula sa kanya. Tinitigan niya ito. Ang kanyang mga mata ay tila isang pader na hindi kayang akyatin. Ang tungkol sa iyong obserbasyon, simula niya, ang bawat salita ay maingat na pinipili, pinahahalagahan. Kuha ang iyong pagiging masigasig sa trabaho. Iyon lang, walang pasasalamat, walang pag-amin na tama. Ama siya. Ang kanyang tono ay parang isang CEO na kumakausap sa isang empleyado, hindi isang taong nakatanggap ng isang mahalagang impormasyon. Ngunit hayaan mong ipaalala ko sa iyo, Hiraya. Dagdag niya, ang kanyang boses ay bahagyang bumaba, na tila isang babala. Ang iyong tungkulin dito ay limitado sa mga gawaing bahay. Hayaan mo na sa akin ang pamamahala ng mga bagay na may kinalaman sa pananalapi. Malinaw ba? Tumama ang mga salita kay Hiraya na parang sampal. Napayuko siya. Naramdaman ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Opo, senyorito. Pasensya na po. Tumango si Kael, kinuha ang journal na kailangan niya, at walang dagdag na salitang lumabas ng library. Naiwan si Hiraya na nakatayo roon, pakiramdam ay napakaliit. Ginawa niya ang tama, ngunit bakit parang siya pa ang napagalitan? Ang pader sa pagitan nila ay tila lalo pang tumaas at kumapal. Kinagabihan, habang pinipirmahan ni Kael ang mga dokumento sa kanyang opisina, muling tumunog ang kanyang pribadong telepono. Numero ni Sandoval. Ano ang nakuha mo? Tanong ni Kael. Mr. Monteverde, sabi ng investigador sa kabilang linya, meron na po akong paunang resulta. Si Rosalinda Vargas ay regular na nagpapadala ng malaking halaga, halos 80% ng kanyang sahod at
Iba pang pondo sa isang bank account sa Cayman Islands. Hindi nagulat si Kael. Inaasahan na niya iyon. Kaninong pangalan? Narinig ni Kael ang pag-type sa kabilang linya at pagkatapos ay isang sandaling katahimikan. Sir? Sabi ni Sandoval, ang kanyang profesional na tono ay biglang nagkaroon ng bahid ng pag-aalangan. Ang pangalan po sa account ay pamilyar. Pamilyar po sa isang kaso na hinawakan ko para sa inyo 5 taon na ang nakalipas. Natigilan si Kael. Ang hawak niyang ballpen ay huminto sa ere. Isang malamig na kaba ang biglang dumaloy sa kanyang mga ugat. Sabihin mo sa akin ang pangalan, Sandoval. May pag-aatubiling sumagot ang investigador. Ang account po ay nakapangalan kay Ricardo Vargas. Ricardo. Ibinaba ni Kael ang telepono. Hindi niya napansin na ang kanyang pagkakahawak sa ballpen ay sobrang higpit na halos mabasag na ito. Ricardo Vargas. Iyon ang middle name. Ang middle name na ginamit ni Mr. Salcedo, ang taksil niyang accountant. Sa lahat ng kanyang mga pekeng dokumento, ang anino ng nakaraan ay hindi lang isang alaala. Nandito ito, sa loob mismo ng kanyang pamamahay. Ang utos ni Kael ay simple at nakakagulat. Hiraya, linisin mo ang lumang attic. Itapon mo ang lahat ng pwedeng itapon. Ayokong makakita ng kahit anong bakas ng nakaraan, ang attic. Isang lugar na bawal puntahan. Isang lugar na tila isang museo ng mga kinalimutang bagay. Nagtaka si Hiraya sa biglaang utos. Ngunit bilang isang empleyado, sumunod siya nang walang tanong. Umakyat siya sa makikitid na hagdanan. Ang hangin sa itaas ay mabigat at amoy luma. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit at bilog na bintana. Sa gitna ng silid, sa ilalim ng isang puting kumot na puno ng alikabok, ay naroon ang napakaraming kahon, lumang kasangkapan, at isang malaking baul na gawa sa nara. Nagsimula si Hiraya sa mga kahon, maingat, na inilalabas ang mga lumang libro at magasin. Ngunit ang kanyang mga mata ay palaging bumabalik sa baul. Tila ba may isang hiwagang nakatago sa loob nito. Habang inaalis niya ang isang tumpok ng mga lumang dyaryo sa ibabaw ng baul, hindi niya sinasadyang natabig ang isang maliit na music box na nakapatong dito. Nahulog ito sa sahig. Sa kanyang pagmamadaling damputin ito, napasandal siya ng malakas sa baul. Ang lumang trangka na kinakalawang na dahil sa tagal ng panahon ay bumigay. Klang! Bumukas ang takip ng baul ng bahagya. Napahinto si Hiraya. Kinabahan siya. Dapat ba niyang isara ito at magpanggap na walang nangyari? Ngunit ang kuryosidad ay mas malakas. Dahan-dahan, itinaas niya ang mabigat na takip. Ang loob ng baul ay puno ng mga gamit ng isang lalaki. Isang lumang varsity jacket, isang pares ng boxing gloves, at sa ibabaw ng lahat, isang makapal na leather-bound photo album. Hindi niya napigilan ang sarili. Kinuha niya ang album at maingat na binuksan sa unang pahina. Isang mas batang Kael Monteverde ang tumambad sa kanya, nakangiti. Isang nangiting hindi pa niya kailanman nakita. Isang nangiting totoo, walang pader, at puno ng buhay. May kasama siyang isang napakagandang babae na may mahabang buhok. Si Isabela, ang nobya niya sa mga litrato. Magkayakap sila. Magkahawak kamay, mga larawan ng isang perpektong pag-ibig. Habang binubuklat niya ang mga pahina, isang partikular na litrato ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang group photo, nakatayo sa gitna si Kael at Isabela. Sa kanilang tabi, may isa pang lalaki. Matangkad, may makapal na bigote, at may isang pamilyar na ngiti. Tinitigan ni Hiraya ang mukha ng lalaki. Bakit pamilyar siya? Saan niya nakita ang mukhang iyon? Ipinikit niya ang kanyang mga mata, pilit na inaalala. At pagkatapos, isang imahe ang biglang pumasok sa kanyang isip. Si Rosalinda. Isang araw, habang naglilinis siya ng kwarto nito,
Nahulog ang wallet ng matanda. Bumukas ito at nalaglag ang isang luma at lukot na litrato. Mabilis itong pinulot ni Rosalinda, ngunit hindi bago niya nasulyapan ang laman nito. Ang lalaki sa litrato ni Rosalinda. Siya iyon. Ang parehong lalaki na nasa tabi ni Kael Monteverde sa album na ito. Nanlamig ang buong katawan ni Hiraya. Ang kanyang paghinga ay tila huminto. Ang lalaki sa lumang litrato ni Rosalinda, na alam niyang asawa nito, ay kasama ni Kael at ng kanyang dating nobya. Ano ang ibig sabihin nito? Paano sila magkakakilala? Ang kanyang isip ay mabilis na nagdugtong-dugtong ng mga piraso ng palaisipan. Ang pandaraya sa mga resibo, ang galit ni Rosalinda sa kanya, ang biglaang pag-iimbestiga ni Kael, ang pagbabayad sa isang misteryosong tao sa ibang bansa. Si Ricardo Vargas, ang asawa ni Rosalinda, ay... Bago pa niya matapos ang kanyang iniisip, isang tunog ang nagpatigil sa lahat. Ang tunog ng mga yabag sa hagdanan, mabilis, mabigat, at galit. Sa isang iglap, bumukas ang pinto ng atik. Nakatayo roon si Kael Monteverde. Ang kanyang mukha ay kasing dilim ng paparating na bagyo. Nakita niya si Hiraya, nakaluhod sa sahig. Nakita niya ang nakabukas na baul. At nakita niya ang hawak-hawak nitong photo album, ang sagradong relikya ng kanyang nakaraan, na ipinangako niyang hindi na muling bubuksan ni Numan, kahit siya. Ang katahimikan ay nabasag ng kanyang boses, isang boses na hindi na malamig, kundi nag-aapoy sa galit. Anong ginagawa mo? Ang tanong ay hindi isang simpleng tanong. Ito ay isang akusasyon. Bawat pantig ay may bigat ng isang martilyo. Napatayo si Hiraya, nanginginig ang mga kamay. Nabitawan niya ang album. Bumagsak ito sa sahig. Bumuklat sa pahina kung nasaan ang litrato ng tatlong tao. Si Kael, si Isabela at ang asawa ni Rosalinda. Si Senyorito, simula niya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Hindi ko po sinasadya. Nabuksan lang po. Naglilinis lang po ako. Ngunit hindi na nakikinig si Kael. Ang nakikita lang niya ay ang babaeng pinaghihinalaan niya, na ngayon ay hawak-hawak ang ebidensya ng kanyang pinakamalaking kahinaan. Para sa kanya, hindi ito isang aksidente. Ito ay isang kalkuladong galaw, isang paghahanap ng impormasyon, isang paghuhukay sa kanyang libingan. Katulad ng maginawa ni Isabela, ang paggamit ng kahinaan para manira. Naglilinis? Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa loob ng atik. O naghahanap ka ng alas laban sa akin? Akala mo ba hindi ko alam ang ginagawa mo? Akala mo ba hindi ko nakikita ang mga galaw mo? Lumapit siya. Bawat hakbang ay tila nagpapayanig sa sahig na kahoy. Huminto siya sa mismong harapan ni Hiraya. Napakataas. Napakadilim. Tila isang anino na handang lumamon sa kanya. Nagsinungaling ka sa akin. Sabi niya. Ang kanyang boses ay mas mababa na ngayon, ngunit mas mapanganib. Lahat kayo. Pare-pareho lang. Hindi po totoo yan. Pakiusap ni Hiraya. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Senyorito, maniwala po kayo. Ngunit ang mga mata ni Kael ay sarado na sa katotohanan. Ang nakikita niya lang ay ang multo ng katrayduran. Ang sakit ng nakaraan ay napakabigat, napakatindi, na tuluyan ng bumulag sa kanyang pag-iisip. Umalis ka sa harapan ko, mahina, ngunit mariin niyang sabi. At sa sandaling iyon, isang boses ang narinig mula sa pintuan ng atik. Senyorito Kael, may problema po ba? Si Rosalinda. Nakatayo roon, may dalang baso ng tubig. Ang mukha ay nagpapakita ng pekeng pag-aalala. Nakita niya ang eksena. Si Kael, na galit si Kuya Miram. Si Hiraya na umiiyak at ang nakabukas na baul. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang litrato sa sahig.
Isang sandali ng purong takot ang dumaan sa kanyang mukha bago niya ito mabilis na pinalitan ng isang ekspresyon ng pagkagulat. Diyos ko, Hiraya, anong ginawa mo? Bakit mo pinakikialaman ang mga personal na gamit ni Senyorito? Ito na ang pagkakataong hinihintay niya, ang perpektong bagyo. Wala po akong ginagawa, sigaw ni Hiraya. Sinungaling! Ganti ni Rosalinda, ang kanyang boses ay puno ng akusasyon. Alam na niyo po, Senyorito, kanina ko pa po napapansin yan. Palaging nagtatanong tungkol sa inyo. At ngayon ko lang po sana sasabihin, nawawala po ang kwintas kong perlas. Ang tanging alaala na iniwan sa akin ng aking ina. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Bago pa makapag-react si Hiraya, lumuhod si Rosalinda at sinimulang halughugin ang apron ni Hiraya na nakasabit sa isang silya. Ayan, sabi ko na nga ba? Sigaw ni Rosalinda at itinaas ang kamay. Sa kanyang palad, kumikinang sa ilalim ng sinag ng ilaw mula sa bintana ay isang kwintas na perlas. Ang kwintas na perlas ay kumikinang sa palad ni Rosalinda na parang mga mata ng ahas, mapanukso at makamandag. Para kay Hiraya, ang kinang na yon ay tila isang apoy na tumupok sa lahat ng natitira niyang pag-asa. Hindi akin yan, sabi niya. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong, halos walang tunog. Hindi ko alam kung paano napunta yan dyan. Sinungaling, sigaw ni Rosalinda. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pekeng galit. Magnanakaw. Pumasok ka dito para magtrabaho. Hindi para pagnakawan kami. Walang utang na loob. Lahat ng atensyon ay bumaling kay Kael. Naghihintay. Nag-aabang ng kanyang hatol. Tinitigan ni Kael si Hiraya. Ang kanyang mukha ay isang blangkong pader. Ang galit na nag-aalab kanina ay napalitan ng isang bagay na mas masahol pa, isang malamig, nakakamatay na pagwawalang bahala. Ang huling sinulid ng tiwala na kanyang pinanghahawakan ay tuluyan ng naputol. Ang babaeng kaharap niya ngayon ay hindi na ang inang nagpakita ng dignidad sa ospital. Para sa kanya, isa na lang siyang Isabella 2.0, isang mahusay na aktres na gumagamit ng kahinaan bilang pain. Senyorito, nagsusumamong sabi ni Hiraya, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Maniwala po kayo sa akin, hindi po ako magnanakaw. Siya, si Ma'am Rosa, siya po ang nagsisinungaling. May alam po ako tungkol sa kanya, tungkol sa asawa niya. Iyon ang kanyang huling baraha, ang kanyang huling pag-asa. Ngunit sa pandinig ni Kael, ang mga salitang iyon ay hindi isang pagtatanggol. Ito ay isang banta, blackmail. Tumigil ka na, sabi ni Kael. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. Ang dalawang salitang iyon ay tumago sa puso ni Hiraya na parang punyal. Lumapit si Rosalinda kay Kael. Senyorito, ako na po ang bahala dito. Tatawag na po ako ng pulis. Ito na po ang patunay na hindi siya mapagkakatiwalaan. Ngunit umiling si Kael. Ayaw na niya ng gulo. Ayaw na niyang marinig ang anumang kasinungalingan. Gusto na lang niyang matapos ang lahat. Gusto na lang niyang mawala ang babaeng ito sa kanyang paningin, sa kanyang pamamahay, sa kanyang buhay. Tumingin siya, hindi kay Rosalinda, kundi kay Hiraya. At sa isang boses na walang anumang emosyon, ibinaba niya ang kanyang sentensya. Umalis ka. Ngayon din. 3 salita. Ngunit para kay Hiraya, iyon ang pinakamatinding parusa. Mas masakit kaysa sa 10 taong pagkakakulong. Senyorito, pakiusap. Sinabi kong umalis ka. Sigaw niya. Sa unang pagkakataon ay muling nagpakita ng emosyon, isang galit na nagmumula sa isang malalim na sugat.
Kunin mo ang mga anak mo at umalis ka sa pamamahay ko. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Tinalikuran niya ito, isang malinaw na senyales na tapos na ang usapan. Para kay Rosalinda, iyon ang tunog ng tagumpay. Isang matamis na tagumpay. Ngumisi siya kay Hiraya, isang nginangising puno ng paghamak. Naiwan si Hiraya na nakatayo roon, basang-basa ng luha, ang kanyang mundo ay gumuho. Ang bawat pag-asang kanyang itinayo, ang bawat pangarap na kanyang iningatan, lahat ay naging abo. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Dahan-dahan siyang tumalikod. Ang kanyang mga paa ay tila may nakagapos na kadena habang tinatahak niya ang hagdanan pababa. Bawat hakbang ay isang pagtanggap sa kanyang pagkatalo. Pumasok siya sa guest room. Ang kanyang mga anak, sina Lino at Nilo, ay naglalaro sa kama, walang kamalay-malay sa bagyong sumira sa buhay ng kanilang ina. Nang makita siya, ngumiti sila. "Ina, tignan niyo po ang drawing ko!" Masayang sabi ni Nilo. Sa sandaling iyon, tuluyan nang bumigay si Hiraya. Lumuhod siya at niyakap ng mahigpit ang kanyang dalawang anak. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa pag-iyak. Sila na lang ang natitira sa kanya. "Mag-empake na kayo mga anak," sabi niya sa basag na boses. "Aalis na tayo." Habang isinisilid niya ang kanilang iilang gamit sa isang lumang bag, bumuhos ang malakas na ulan sa labas. Tila ba ang langit ay nakikidalamhati sa kanya. Dala-dala ang bag sa isang kamay at akay-akay ang kanyang mga anak sa kabila. Lumabas si Hiraya ng mansyon. Walang sinumang tumingin sa kanya. Walang sinumang nagpaalam. Para siyang isang multo na naglaho sa gitna ng ulan. Habang naglalakad sila palayo sa malaking tarangkahan ng Hacienda Esperanza, lumingon si Nilo. "Ina, saan po tayo pupunta?" Tumingin si Hiraya sa unahan, sa madilim at basang daan, walang malinaw na patutunguhan. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ng kanyang mga anak. "Hindi ko alam, anak." Sagot niya. Ang ulan ay naghuhugas sa mga luhang hindi na niya mapigilan. "Pero magkakasama tayo. Iyon ang mahalaga." Sa loob ng mansyon, sa bintana ng kanyang opisina, nakatayo si Kael Monteverde. Pinanood niya ang tatlong papalayo at paliit na anino hanggang sa tuluyan silang lamunin ng dilim at ng ulan. Nanginginig ang kanyang kamao. Ibinato niya ang isang mamahaling picture frame na nakapatong sa kanyang lamesa. Bumagsak ito at nabasag. Tulad ng kung anong nabasag din sa loob niya. Ngunit sa gitna ng kanyang galit at pagkadismaya, isang boses ang paulit. Ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang boses ni Hiraya. Noong una silang nag-usap sa ospital. "Sana balang araw, makita mo ang pagkakaiba ng ginto sa putik." Napapikit siya ng mariin. "Lahat kayo ay putik." Bulong niya sa sarili. Sinusubukang kumbinsihin ang kanyang pusong nagdurugo. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi siya sigurado kung sino ang kanyang niloloko. Walang katahimikan sa isipan ni Kael Monteverde. Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa salamin ng kanyang bintana ay tila isang bulong ng akusasyon. Ang bawat pagkidlat sa kalangitan ay tila nagliliwanag sa kanyang pinakamalaking pagkakamali. Matapos niyang ipagtabuyan si Hiraya, ang buong Hacienda Esperanza ay tila naging isang malawak na kulungan at siya ang nag-iisang bilanggo. Kasama ang mga multo ng kanyang sariling paghuhusga, sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili. "Ginawa ko ang tama," sabi niya sa sarili habang nagsasalin ng brandy sa isang baso. Isa siyang manloloko, katulad nilang lahat. Ngunit sa unang pagkakataon, ang kanyang sariling mga salita ay walang bigat. Ang mga ito ay hungkag, desperadong pagtatangka, natakpan ng isang sugat na nagsisimula ng mga pa. Ang imahe ni Hiraya na umiiyak, ang imahe ng kanyang dalawang anak na walang kamuwang-muwang na sumusunod sa ina, palabas sa gitna ng unos. Ang mga iyon ay nakatatak na sa kanyang isipan. At ang mga huling salita nito sa attic. "May alam po ako tungkol sa kanya.
tungkol sa asawa niya. Hindi iyon isang banta. Ngayon, sa katahimikan ng kanyang opisina, narinig niya ito sa ibang paraan. Iyon ay isang desperadong pakiusap. Itinapon niya ang iniinom. Hindi na niya kaya. Ang pagdududa ay tila isang laso na dahan-dahang gumagapang sa kanyang mga ugat. Binuksan niya ang kanyang laptop. Ang email mula kay Sandoval ay naroon pa rin, hindi pa nabubuksan ng buo. Kanina, ang pangalan lang ang tiningnan niya. Ngayon, binuksan niya ang kalakip na file, isang kumpletong ulat. At sa ilalim ng pangalan ni Rosalinda Vargas, nakalista ang pangalan ng kanyang asawa. Ricardo Salcedo Vargas. Status, whereabouts unknown. Previously employed as chief accountant at Monteverde Corporation. Subject of a major embezzlement case 5 years ago. Ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok. Ricardo Salcedo Vargas. Iyon pala ang buong pangalan ng taksil na si Mr. Salcedo. Ikinubli nito ang apelyido ng kanyang asawa. At si Rosalinda? Alam niya ang lahat sa simula't simula pa lang. Nanatili ito sa kanyang tabi, naglilingkod sa kanya, habang lihim na pinupunduhan ang lalaking sumira sa kanyang tiwala. Isang malamig na galit ang bumalot sa kanya, ngunit ang galit na ito ay hindi para kay Rosalinda, kundi para sa sarili niya. Ang kanyang pagkabulag, ang kanyang katangahan. Roman, sabi niya sa intercom, ang kanyang boses ay nanginginig sa pinipigilang emosyon. Yung CCTV sa attic. Sabi mo sira, may iba pa bang kamera na nakatutok kahit sa malayo? Ilang sandali ng katahimikan. Meron po, senyorito, sagot ni Roman. Yung kamera po sa East Wing hallway. Malayo po ang kuha at hindi po ganoon kalinaw. Pero nasasagip po nito ang isang bahagi ng pintuan ng attic. Ipadala mo sa akin. Ngayon na. Ilang segundo lang, lumitaw na ang video file sa kanyang screen. Pinindot niya ang play. Ang video ay grainy at itim at puti. Nakita niya ang pag-akyat ni Hiraya. Pagkatapos, ang mabilis na pag-akyat niya. Ang pagtatalo nila na walang tunog. At pagkatapos, nakita niya si Rosalinda na pumasok. Nakita niya itong lumuhod. At sa isang mabilis, halos hindi mahahalata na galaw, bago pa man nito isigaw ang salitang magnanakaw. May kinuha ito mula sa sarili nitong bulsa at isinilid sa apron ni Hiraya na nakasabit. Paulit-ulit niyang pinanood ang eksenang iyon. Rewind. Play. Rewind. Play. Walang duda. Set up ang lahat. Isang malakas na sigaw ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang sigaw ng purong pagsisisi at galit sa sarili. Sa isang iglap, tinabig niya ang lahat ng nasa ibabaw ng kanyang mamahaling lamesa. Papeles, laptop, lahat ay bumagsak sa sahig. Sinuntok niya ang pader. Ang sakit sa kanyang mga kamao ay walang-wala kumpara sa sakit na dumudurog ngayon sa kanyang puso. Pinagbintangan niya ang isang inosenteng tao. Hinamak niya ito. Ipinagtabuyan niya ito at ang dalawang may sakit na anak sa gitna ng malakas na ulan na walang kahit isang sentimo sa bulsa. Dahil lang sa sarili niyang mga demonyo, dahil sa takot niyang masaktan muli. Ang mga salita ni Hiraya ay bumalik sa kanya na parang isang sampal. Sana balang araw, makita mo ang pagkakaiba ng ginto sa putik. Isa siyang ginto. At itinapon niya ito na parang basura. Hindi na siya nag-isip. Wala na siyang pakialam sa gulo sa kanyang opisina. Wala na siyang pakialam sa ulan. Isang bagay lang ang nasa isip niya. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse. Tumakbo siya palabas ng opisina, palabas ng mansyon, patungo sa garahe. Ang mga katulong na nakakita sa kanya ay nagulantang, ngunit walang nangahas na magtanong. Binuksan niya ang makina ng kanyang sports car. Ang malakas na ugong nito ay sumabay sa ragasan ng ulan. Pinaharurot niya ito, palabas ng tarangkahan ng hasyenda. Ang mga gulong
ay lumilikha ng malakas na tilamsik ng tubig. Saan siya pupunta? Hindi niya alam. Sa Barrio San Sinag? Saan doon? Hindi niya alam ang address. Ngunit kailangan niyang subukan. Kailangan niya siyang mahanap. Habang nagmamaneho siya sa madilim at maputik na kalsada, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang kanyang mukha ay basang-basa, hindi lang ng ulan mula sa nakabukas na bintana, kundi ng mga luhang ngayon lang niya pinakawalan. Hiraya, lumingon siya. Ang kanyang boses ay isang desperadong bulong na nilalamon ng ugong ng makina at ng unos. Patawarin mo ako. Kailangan kitang mahanap. Ang Barrio San Sinag ay isang dagat ng putik at dilim. Nagmaneho si Kael sa makikitid na eskinita. Ang kanyang mamahaling sasakyan ay tila isang alien sa gitna ng mga simpleng bahay. Nagtanong siya sa ilang taong nakasilong sa isang waiting shed, ngunit walang nakakakilala sa pangalang Hiraya de la Cuesta. Tila ba isa itong karayom sa gitna ng isang dayuhan, pagod at halos nawawalan na ng pag-asa? Napahinto siya sa tapat ng isang maliit at lumang simbahan. Ang pinto nito ay bahagyang nakaawang at may isang malumbay na liwanag na nagmumula sa loob. Isang huling pagkakataon. Pumasok siya sa loob. Ang simbahan ay walang tao, maliban sa isang matandang babae na nag-aayos ng mga kandila sa altar. At sa isang sulok, sa isa sa mga mahabang bangko, nakita niya sila. Si Hiraya, nakaupo, nakayuko. Ang mga braso ay nakayakap sa dalawang natutulog na bata sa kanyang kandungan. Nakatulog sila roon, ang tanging kanlungan na kanilang nahanap mula sa unos sa labas at sa loob. Dahan-dahang lumapit si Kael, ang tunog ng kanyang mga basang sapatos ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng simbahan. Naramdaman ni Hiraya ang kanyang presensya. Itinaas niya ang kanyang tingin. Ang kanyang mga mata ay namumugto at puno ng pagod. Ngunit nang makita siya, isang ekspresyon ng pagkabigla at pag-iingat ang mabilis na dumaan sa kanyang muka. Agad niyang niyakap ng mas mahigpit ang kanyang mga anak, na tila isang inang leon na poprotekta sa kanyang mga supling. Huminto si Kael ilang hakbang mula sa kanya. Walang salitang lumabas. Tinitigan lang niya ito, ang babaeng kanyang sinaktan, ang babaeng kanyang hinusgahan. Ang bigat ng kanyang kasalanan ay tila isang bundok sa kanyang balikat. At pagkatapos, sa harap ng altar, sa harap ng Diyos, ginawa ni Kael ang isang bagay na hindi pa niya kailanman ginawa sa buong buhay niya. Dahan-ahan siyang lumuhod. Namilog ang mga mata ni Hiraya. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang makapangyarihan, ang aroganteng si Kael Monteverde, ay nakaluhod sa maruming sahig sa kanyang harapan. Patawarin mo ako, sabi ni Kael. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Hiraya, patawarin mo ako. Nabulag ako ng nakaraan, ng galit. Hinayaan kong husgahan kita nang hindi inaalam ang buong katotohanan. Ang kasalanan, nasa akin ang lahat. Ang mga luha ay muling dumaloy sa mga pisngi ni Hiraya, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa bigat ng emosyong kanyang nararamdaman. Tumayo po kayo, senyorito, mahina niyang sabi. Hindi. Umiling si Kael, na natiling nakaluhod. Hindi ako tatayo hanggat hindi mo sinasabing pinapatawad mo ako. Alam kong hindi sapat ang mga salita. Alam kong nasaktan kita ng sobra-sobra. Pero nakikiusap ako sa'yo. Bigyan mo ako ng pagkakataong itama ang lahat. Tumingin si Hiraya sa kanyang mga anak. Pagkatapos ay muli kay Kael. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Nakita niya ang sakit. Nakita niya ang isang taong wasak. Katulad niya. Pinapatawad na po kita, sabi niya. Ang mga salita ay tila nagpapalaya, hindi lang kay Kael, kundi pati na rin sa sarili niya. Bumalik sila sa Hacienda Esperanza, ngunit sa pagkakataong ito,
Hindi na bilang amo at katulong, kundi bilang dalawang taong pinag-isa ng isang masakit na katotohanan. Pagpasok nila sa mansyon, naabutan nila si Rosalinda sa entrada, nagbibigay ng utos sa mga katulong. Nang makita nito si Hiraya sa tabi ni Kael, isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang labi. Iniisip na marahil ay dinala lang ito pabalik para sa formal na investigasyon. "Mabuti't bumalik na kayo, senyorito," sabi niya. "Nakahanda na po akong tumestigo laban sa magnanakaw na yan." Huminto si Kael sa kanyang harapan. Si Hiraya ay nasa likod niya, hawak ang kamay ng kanyang dalawang anak. "Hindi na kailangan, Rosalinda," malamig na sabi ni Kael. "Po? Anong ibig niyong sabihin?" Naglabas si Kael ng isang folder na kinuha niya mula sa kanyang sasakyan. Ibinato niya ito sa sahig sa paanan ni Rosalinda. Kumalat ang mga litrato at dokumento, mga bank statement, mga kopya ng pekeng resibo, at isang malinaw na screenshot mula sa CCTV. Ang eksaktong sandali kung saan isinilid niya ang kwintas sa apron ni Hiraya. Nanlaki ang mga mata ni Rosalinda. Ang kulay sa kanyang muka ay biglang nawala. Napatingin siya sa mga papel. Pagkatapos ay kay Kael, ang kanyang bibig ay bahagyang nakaawang sa pagkabigla. "At ito pa," sabi ni Kael. Itinataas ang isang litrato. Ang litrato mula sa attic. "Kilala mo ba ang lalaking ito, Rosalinda? O dapat ko bang sabihing, Mrs. Salcedo?" Sa pagbanggit ng apelyidong yon, tuluyan ng gumuho ang mundo ni Rosalinda. Alam niyang tapos na ang laro. Ngunit sa halip na umiyak o magmakaawa, isang bagay na nakakakilabot ang nangyari. Tumawa siya. Isang tawang walang saya. Isang tawang puno ng galit, ng kabiguan, ng kabaliwan. Umalingaw-ngaw ito sa buong mansyon. "Oo, ako nga," sigaw niya. Ang kanyang mukha ay nag-iba. Naging isang maskara ng purong kapaitan. "Ako nga ang asawa niya. Ang asawa ng lalaking tinuring ninyong basura. Ang lalaking ipinakulong ng pamilya mo." "Hindi namin siya ipinakulong. Tumakas siya," maring sabi ni Kael. "Pareho lang yon," sigaw ni Rosalinda. Itinuturo si Kael. "Inagaw ninyo ang lahat sa amin, ang aming mga pangarap. Kaya kinuha ko lang ang nararapat para sa amin. Bawat sentimo na kinuha ko mula sa iyo kay Ale, deserve namin yon. At itong babaeng ito," bumaling siya kay Hiraya. Ang mga mata ay puno ng pagkamuhi. "Itong babaeng ito na mukhang basahan, siya ang sisira sa lahat. Matalino siya. Masyadong matalino. Nakita ko sa mga mata niya. Katulad mo, Kael. Pareho kayo. Kaya dapat lang siyang mawala." Ang kanyang pag-amin ay isang lason na kumalat sa hangin. Ang mga katulong na nakarinig ay napatakip sa kanilang mga bibig. Sa gitna ng kanyang pagwawala, marahang bumukas ang pinto. Pumasok si Roman kasama ang dalawang unipormadong pulis. Nang makita ni Rosalinda ang mga pulis, huminto siya sa pagtawa. Ngunit ang baliw ng ngiti ay nanatili sa kanyang mga labi. Alam niyang huli na ang lahat. Habang pinoposasan siya, hindi niya inaalis ang kanyang tingin kay Hiraya. "Hindi pa ito tapos," bulong niya. "Isang pangakong puno ng kamandag. Tandaan mo yan." Pagkatapos, habang inilalabas siya ng mansyon, muli siyang tumawa. Ang kanyang huling halakhak ay sumunod sa kanila sa pasilyo. Isang nakakakilabot na paalala ng kasamaang minsang nagharis. Hari sa Hacienda Esperanza, ang paglisan ni Rosalinda ay tila nag-alis ng isang madilim at mabigat na ulap sa ibabaw ng Hacienda Esperanza. Kinabukasan, ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag, ang huni ng mga ibon ay tila mas masaya, at ang hangin ay tila mas sariwa. Ngunit sa pagitan ni Kael at Hiraya, may isang katahimikang nananatili. Isang katahimikang hindi awkward, kundi puno ng mga salitang hindi pa kayang bigkasin. Inilipat ni Kael sina Hiraya at ang mga bata sa pinakamagandang guest suite ng mansyon
na may sariling veranda na nakatanaw sa malawak na hardin ng mga rosas. Ibinigay niya ang lahat ng kanilang pangangailangan, ngunit maingat siyang nanatili sa kanyang distansya na tila nagbibigay ng espasyo para huminga at maghilom ang mga sugat na siya mismo ang may gawa. Isang umaga, habang nagkakape si Hiraya sa veranda at pinapanood si Nalino at Nilo na naghahabulan sa damuhan, isang anino ang tumabon sa kanya. Si Kael. May dala siyang isang tasa ng kape para sa sarili. "Pwede ba akong makiupo?" tanong niya. Ang kanyang boses ay mahinahon, halos nag-aalangan. Tumango si Hiraya at itinuro ang bakanteng silya sa kanyang tabi. Umupo si Kael. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malayo, sa mga batang masayang naglalaro. "Hindi ko pa sila nakikitang ganito kasaya," sabi niya. "Dahil po ito sa inyo," sagot ni Hiraya. "Binigyan niyo po sila ng lugar kung saan pwede silang maging bata ulit." Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang tanging naririnig lang ay ang tawanan ng mga bata at ang lagaslas ng fountain sa hardin. "Hiraya," basag ni Kael sa katahimikan. "Gusto kong malaman mo ang lahat." At doon, sa ilalim ng sinag ng araw, ikinuwento niya ang lahat. Ikinuwento niya ang tungkol kay Isabela at kay Mr. Salcedo. Ikinuwento niya ang sakit ng katrayduran, ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso, at kung paano naging lason ang kanyang nakaraan na halos sumira sa kanyang kasalukuyan. Hindi siya humingi ng simpatya, naglahad lang siya ng katotohanan. Habang nagsasalita siya, nakinig lang si Hiraya. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito, ang pighati sa bawat salita. At naunawaan niya na ang lalaking kaharap niya ay biktima rin, tulad niya. "Salamat po sa pagbabahagi," sabi ni Hiraya nang matapos si Kael. "Ngayon po, ako naman." Ikinuwento niya ang kanyang pangarap, ang pangarap niyang makapagtapos ng pag-aaral ng accountancy. Ang hirap ng buhay bilang isang solong ina, ang kanyang walang katapusang pag-aalala para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Ang kanyang kwento ay hindi tungkol sa katrayduran, kundi tungkol sa hindi natitinag na pag-asa. Nang matapos sila, isang bagong pag-unawa ang nabuo sa pagitan nila. Ang mga pader ay nagsimula nang gumuho. "Hindi ka na babalik sa pagiging katulong, Hiraya," mariing sabi ni Kael. "Po? Nakita ko ang ginawa mong analysis sa mga resibo. Nakita ko ang potensyal mo, matalino ka, at sayangin ang talinong yon ay isang kasalanan." May kinuha si Kael mula sa isang folder na dala niya. Isang sobre. Iniabot niya ito kay Hiraya. Nanginginig ang mga kamay ni Hiraya nang buksan niya ito. Sa loob, isang sulat. Isang sulat mula sa isa sa mga pinakamahusay na unibersidad sa Maynila. Isang acceptance letter para sa accountancy program full scholarship. At sa ibaba, ang pangalan ng benefactor. Kael Monteverde. Napatingin si Hiraya kay Kael. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo na dahil sa mga luha. "Pero paano?" "May mga koneksyon ako," simpleng sagot ni Kael. "At habang nag-aaral ka, gusto kong magtrabaho ka para sa akin. Hindi dito sa hacienda. Sa opisina ko sa Makati. Bilang isang junior financial analyst, gusto kong matuto ka sa mga pinakamahusay. Gusto kong tuparin mo ang pangarap mo." Sa sandaling iyon, ang mga luha na pinipigilan ni Hiraya ay tuluyan ng bumuhos. Ngunit ang mga ito ay luha ng pasasalamat, ng kaligayahan, ng pag-asang hindi niya akalaing mararamdaman pa niyang muli. "Salamat. Salamat, senyorito." Iyon lang ang paulit-ulit niyang masabi. Kael. Pagtatama nito sa kanya, sa unang pagkakataon ay isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang tunay, walang pader na ngiti.
Ang pangalan ko ay Kael. Mula sa damuhan, tumakbo palapit sina Lino at Nilo. Ina, pagod na po kami. Ngumiti si Kael at lumuhod para maging kapantay ng mga bata. Gusto niyo bang sumakay sa mga balikat ko? Nagliwanag ang mga mukha ng kambal. Sabay silang tumango. Binuhat ni Kael si Nilo sa isang balikat at si Lino sa kabila. Tumawa ang mga bata. Ang kanilang mga tawa ay tila musika sa pandinig. Nakatayo roon si Hiraya. Pinapanood ang eksena. Ang lalaking minsang kinatakutan niya, ang lalaking halos sumira sa kanya, ay siya na ngayong naglalaro, kasama ang kanyang mga anak, na para bang sila ay isang tunay na pamilya. Ang puso niyang matagal nang natuyo at nasugatan ay nagsimula nang makaramdam ng isang bagay na bago, isang mainit at pamilyar na kilig. Habang papalapit sa kanya si Kael, nabuhat-buhat pa rin ang kambal, dahan-dahan itong iniabot ang kanyang malayang kamay. Nag-aalangan, ngunit may tiwala. Iniabot din ni Hiraya ang sa kanya. Magkahawak ang kanilang mga kamay. At sa sandaling iyon, sa gitna ng hardin ng mga rosas, sa ilalim ng maaliwalas na umaga, alam nilang pareho, ito ang simula. Ang simula ng paghilom, ang simula ng pangalawang pagkakataon, at marahil, ang simula ng isang bagong pag-ibig. Isang taon ang lumipas, ang babaeng dating nakaluhod at nagmamakaawa sa sahig ng Hacienda Esperanza ay nakatayo na ngayon sa harap ng isang mahogany table sa loob ng isang high-tech na boardroom sa Makati. Ang kanyang pangalan, Hiraya de la Cuesta. Ang kanyang posisyon, ang pinakabagong financial controller ng Monteverde Corporation. At base sa mga projections na ito, sabi ni Hiraya, ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa habang itinuturo ang isang komplikadong chart sa malaking screen. Sa pamamagitan ng pag-reallocate ng ating mga pondo mula sa mga underperforming assets patungo sa emerging tech market, makikita natin ang isang potential 15% na paglago sa susunod na quarter. Ang mga miyembro ng board, na pawang mga matatandang lalaki na sanay sa mundo ng korporasyon, ay sabay-sabay na tumango sa pagsang-ayon. Ang kanilang mga mukha ay puno ng respeto. Sa dulo ng lamesa, nakaupo si Kael Monteverde. Hindi siya nagsasalita. Nakatingin lang siya kay Hiraya at sa kanyang mga mata, walang bakas ng dating malamig na CEO. Ang naroon lang ay purong paghanga at pagmamahal. Ang babaeng minsang inakala niyang putik ay napatunayang isang purong ginto. Mas makinang pa kaysa sa lahat ng yaman na kanyang naipon. Pagkatapos ng pulong, isa-isang lumapit ang mga board members kay Hiraya para batiin siya. Nang silang dalawa na lang ang natira sa silid, lumapit si Kael. "You were brilliant," sabi niya. Ngumiti si Hiraya. "I learned from the best." "No." Umiling si Kael. Hinawakan ng kanyang kamay. "It was always in you. I just opened the door." Ang relasyon nila ay namukadkad sa loob ng isang taon. Nagsimula ito sa pagtutulungan sa trabaho, nauwi sa mga gabing pag-uusap tungkol sa mga pangarap at takot, at humantong sa isang pag-ibig na itinayo sa pundasyon ng respeto, pagpapatawad at pagtitiwala. Natutunan ni Kael na ibaba ang kanyang mga pader, at natutunan ni Hiraya na ang pagtanggap ng tulong ay hindi kahinaan, kundi isang pagkilala sa sarili niyang halaga. Biglang bumukas ang pinto ng boardroom. Dalawang pamilyar na boses ang narinig. "Ina! Tito Kael!" Sina Lino at Nilo, na mas matatangkad na ngayon at suot ang kanilang mga school uniform, ay tumakbo papasok. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi Tito Kael ang isinigaw nila. "Papa Kael!" sigaw ni Lino at tumalon sa mga braso ni Kael. "Papa, sabi niyo po may sorpresa kayo sa amin," sabi naman ni Nilo. Niyakap ni Kael ang dalawang bata nang mahigpit. Ang titulong Papa ay ang pinakamahalagang titulong natanggap niya sa buong buhay niya. Tumingin siya kay Hiraya,
Isang tanong sa kanyang mga mata. Tumango si Hiraya, ang kanyang mga mata ay nangingilid sa masayang luha. Halika na, sabi ni Kael. Umuwi na tayo. Ang pag-uwi ay isang biyahe pabalik sa Hacienda Esperanza. Ngunit hindi na ito ang madilim at nakakatakot na lugar ng nakaraan. Sa ilalim ng kanilang pamamahala, ang hacienda ay naging isang masayang lugar. Ang mga empleyado ay tinatrato ng may dignidad at isang maliit na foundation ang itinayo para suportahan ang edukasyon ng kanilang mga anak. Huminto sila sa tuktok ng isang burol kung saan tanaw ang buong hacienda na naliligo sa ginintuang liwanag ng papalubog na araw. Bumaba silang apat. Tumakbo ang kambal sa damuhan, naglalaro. Ang kanilang mga tawa ay tinatangay ng hangin. Nakatayo si Kael at Hiraya, magkatabi. Inakbayan ni Kael si Hiraya at isinandal naman nito ang kanyang ulo sa balikat niya. Natatandaan mo ba? Bulong ni Kael, noong sinabi mong sana makita ko ang pagkakaiba ng ginto sa putik? Ngumiti si Hiraya. Opo. Ikaw ang ginto, Hiraya. Ikaw at ang mga bata. Sabi ni Kael, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Natagpuan ko sa inyo ang yaman na hindi kayang bilhin ng pera. Tinuruan niyo akong muling magtiwala. Tinuruan niyo akong muling magmahal. Kayo ang aking Hacienda Esperanza, ang aking tahanan ng pag-asa. Humarap si Hiraya sa kanya at hinaplos ang kanyang pisngi. At ikaw naman ang naging katuparan ng aking Hiraya, ang naging bunga ng lahat ng aking mga pangarap. Sa ilalim ng papalubog na araw, sa harap ng tahanang kanilang muling itinayo, mula sa abo ng nakaraan, dahan-dahang naglapat ang kanilang mga labi. Isang halik na hindi lang puno ng pag-ibig, kundi ng pasasalamat. Isang halik na nagsasara sa kabanata ng sakit at nagbubukas sa isang bagong aklat ng walang hanggang kaligayahan. Ang dating katulong at ang mailap na milyonaryo, kasama ang kanilang dalawang anak, ay natagpuan sa isa't isa ang pamilyang matagal na nilang hinahanap. Magkasama, sila ay buo. At dito nagtatapos ang kwento ni Hiraya at Kael. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kong magpasalamat sa inyo, mga minamahal kong tagapakinig, sa pagsama sa akin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Bawat salitang aking isinulat ay may kasamang dalangin na sana'y maramdaman ninyo ang bawat tibok ng puso, bawat patak ng luha, at bawat sinag ng pag-asa na bumuo sa kanilang salaysay. Kasama ninyo akong nasaktan para kay Hiraya, naguluhan kay Kael, at sa huli ay natutong maniwala sa kapangyarihan ng pagpapatawad at pangalawang pagkakataon. Sana, sa pagtatapos ng kwentong ito, baon ninyo ang mensahe na ang dignidad ay isang yaman na hindi kayang nakawin at ang pag-asa ay isang liwanag na kayang tumagos kahit sa pinakamadilim na gabi. Sapagkat ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa mga ngiti at kilig, kundi tungkol din sa pag-unawa sa gitna ng sakit at pagpili sa paghilom sa kabila ng mga sugat. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? At anong mahalagang aral ang inyong dadalhin mula sa paglalakbay ni Hiraya at Kael? Hihintayin ko ang inyong mga komento sa ibaba. Hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong kwento, maraming salamat po sa inyong pakikinig.